Tatlong linggo na walang ulan. Okay pa kaya yung ating lakatan, mga ka-agri? Yan yung isang bagay na pag-uusapan po natin ngayong araw. Kasi nga medyo may konti na tayong nakikitang hindi magiging maganda pag nagpatuloy po ang ganitong sitwasyon. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So yun, mga kalakatan kasaging agri. Pag-usapan po natin ngayong araw, okay pa ba yung lakatan natin kahit 3 linggo nang walang ulan. At talagang konti na yung moisture sa lupa, nasa 30% na lang siguro. Estimated po natin. Okay pa naman siya. Okay pa naman siya, mga ka-agri, kung makikita nyo yung itsura niya. Kahapon po nagkaroon ng ulan dito sa bayan namin. Malakas na ulan pero hindi po umabot dito. Nako, sabi ko sana nakaabot dito. Siguro kung nakaabot dito yung ulan ngayong umaga, grabe yung itsura ng lakatan pag nakahigop ng enough na tubig. Kahit nga ganito, maganda pa rin yung itsura kahit na walang tubig. Mas na pag nakahigop, kasi nga po ito yung problema. Ganyan nakalaki yung bitak. Yan po. Ganyan na po kalaki bitak sa lupa. Yan po. Pasok na yung daliri ko. Malalim na po yan. Kaya po ito, malalaki po. Pasok na yung daliri ko, yung tuturo ko. Maluwag na. So ibig sabihin, medyo may pagka-critical na pag nagpatuloy na ganito. Pero kahit 1 linggo pa mula ngayon na walang ulan, ang masasabi ko po sa inyo ay kaya pa rin ng lakatan natin. Kakayanin talaga niya. Wala tayong magagawa. Yan yung sitwasyon. So yun po, mga ka-agri. So mas maganda sana within this week or within next week magkaroon na po talaga tayo ng ulan para po maibsan itong sobrang stress nila. Uhaw na uhaw po sila pag tinamaan na po ng malakas na sikat ng araw. Mamaya doon sa dulo tamaan na dito, konti pa lang kasi may mataas tayong bundok na konti dyan. So ito yung sitwasyon dito, mga ka-agri. Talagang need na talaga sana talaga ng ulan. So we continue praying in the Lord na mapadala na tayo ng ayuda. Kasi tingnan nyo naman talaga, ito sobrang laki na itong bitak. Pati yung tam ko maluwag na talaga, mga ka-agri. So ibig sabihin, ayun, pero yung lakatan natin, kung makikita ninyo, okay pa rin siya. Hindi tayo nakapag-delete dito kasi doon na area sa kabila nag-delete tayo dati. Dito hindi, mayroon na tayong mga old leaves dito, ikukumpay sa kambing yan. So yun po, talagang kung nagkaulan sana, sabi ko may natatanaw tayo dito, baka next month may lalabas ng bunga yung mga nauna, gaya po nito kasi matangkad na po ito, malaki. Pero we will see. Talagang end of January pa lang tayo ngayon. Sabi ko talagang sa March siguro magkakabunga ang ating mga saging dito pag may ulan. Kahit once a month lang po yung hiling natin sa Panginoon, kahit once a month lang yung ulan na nasa tamang interval at nakakadilig po talaga yung enough po talaga na nakakadilig sa ating mga saging. Sabi ko ay okay na okay na sana kung mag twice a month pa, thrice a month pa, 4 times a month, ay mas maganda. Mas maganda mga ka-agri. Dyan sa area ng Mindanao, continuous pa rin yung ulan At doon sa bayan ng misis ko, halos linggo-linggo, 2 hanggang 3 beses umulan dito sa amin. Tatlong week, 3 linggong walang ulan. Minsan may paambon-ambon hanggang sa ambon-ambon lang. Hindi mo lang nakapagdilig. So wala naman tayong magagawa. Buti na lang itong unang tinanong natin ay mga plain areas po ito. So talagang may enough siyang lakas na hindi masobrahan ng stress. Kasi nga sabi ko sa inyo, pag naghukay po kasi tayo diyan sa lupa, may moisture pa po sa ilalim. Kaya may mahihigo pa silang
pang tubig, pang inom. Syempre yung saging katawan nila ay tubig na rin. So sabi ko yon, kaya pa rin. So ito, update na lang natin sa inyo. Hanggang dito sa ilalim, yan po, thirsty na rin sila sa ulan. Yung tubig natin dyan kasi sa sapa kulang po. Siguro kung magdidilig po ako ng mano-mano nito, balde-balde, nako, kahit balde-balde lang siguro, mahirapan na ako ng gusto. Kasi nga, nasa mga 500 plus ka puno na yan dito lahat-lahat. Sabi ko kung may nagbubunga sana, yung nagbubunga, yun na lang muna yung bigyan ko ng pansin talaga na madiligan. Naku, may nakita pa akong isang puno dyan na para madidisgrasya pa. Ang laki-laki na, malapit ang magbunga, parang tatamaan pa ng banshee-top. Okay lang yan. Kahit tamaan pa yan ng banshee-top, marami na tayo itong pang replace dyan. Replace pa rin ng replace. Pag talagang banshee-top ay eradicate, hindi pwedeng magtagal. Kasi may nakikita po akong sign na parang may tama na eh. So po yun oh. Talagang banshee-top na nga siguro. Yun po. Parang hindi magandang sign. Ayan po. So pag yan talagang nako, bukas eradicate ko ito bukas. Check ko lang mamaya kung mayroon siyang mga ano sa puno, mga tawag doon, aphids. Kasi pag may aphids, yun yung problema. Magsisigap tayo ng apoy. Hindi kasi tayo nag-i-spray ng chemicals, kaya maghahanap tayo ng sanga ng nyog na maano ng apoy ito. Apoyan natin mula sa puno pataas, paakyat, para po mas mamatay yung mga carrier dyan bago natin ito kukunin at ikumpay sa kambing. Mayroon ba? May nakita ako pa sa isang mga ano hindi naman aphids talaga kasi yung carrier nito, mga kaagri, mga kasaging nitong banshee-top. Nagtatago, akala ko okay pa talagang tumitama na. So yun po, update po sa ating 7 months and 2 weeks old na saging po dito. Sana po ay nakapagbigay tayo ng konting encouragement pa rin sa inyo mga ka-agri. Kahit may tinatamaan ng banshee-top, huwag mag-alala, eradicate lang, huwag lang pabiyaan dyan. Kasi pag yung puno yun ay may sumisip na carrier doon, vector doon, nako, pwede niyang palaganapin dito sa buong field yung banshee-top. So dapat hindi magtatagal makuha yan dyan talaga, habang wala pang pumapasok na vector dyan na pwedeng magdala ng sakit na banshee-top sa ibang mga puno mga ka-agri. So yun, libot ko lang kayo konti dito sa dulo para makita po ninyo yung palagan. Dry na dry yung ating taniman, dry na dry. Dito na area, maliliit pa yung bitak-bitak sa kanal. Kanal lang naman po yung nauunang palagi na ibibitak, kasi dyan tayo dumadaan. Pero yung sa taas, kasi pulverized, parang okay na rin yung itsura. Pero yun nga po, needful na po talaga sana yung ulan. Pag wala po ang ulan, maghahanap po tayo ng ibang alternative source nito. Paano sila masustain po para magiging healthy pa rin yung ating mga saging. Praying the Lord will send us rain sooner. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless us all. This is your friend once again, Agritechnics TV po. Bye bye na. Ingat-ingat mga kapatid, mga ka-agri, mga kasangga, mga kaibigan, kapamilya at kapuso. Salamat sa lahat ng mga sumusunod ng ating videos, silent viewers po natin, saka sa mga regular at hindi regular mga subscribers. Maraming salamat na rin po sa inyong lahat. God bless us all!